Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Usap-usapan ngayon sa social media ang isang kontrobersyal na payag tungkol sa umunoy alegasyon ng ini-impeach o na in-impeach si pangalawang Pangulo Sara Duterte hindi sa kanyang pagiging vice-presidente kundi sa langit. Ang kakaibang balitang ito ay nagmula sa isang pinagmulan na tila nagtatangkang gawing satirikal ang kasalukuyang isyu sa politika ng bansa. Ayon sa mga ulat, ang di umano'y kampo ng matataas na lider ng Kamara na kinikilalang bilang kaalyado ni Speaker Martin Tambaloslos Romualdez ang siyang nagsulong na impeachment laban kay Vice President Sara. Ngunit ang balitang ito ay hindi umabot sa seryosong level bagkus naging usapin ng katatawanan para sa marami. Sa gitna ng kontrobersya, hindi napigilan ni VP Sara na magbigay ng reaksyon sa isang panayam. Tila natawa na lamang siya sa ideyang ito na para bang hindi niya kayang panindigan ang bigat ng naturang paratang dahil sa sobrang absurd nito. Marami ang nagsabi na ang kanyang halakhak ay nagpapakita ng kumpiyansa at tapang sa gitna ng mga intriga. Samantala, hinimok ng ilang eksperto na mag-iingat sa mga ganitong usapin lalo na't maaari itong magdulot ng maling impresyon sa publiko. Gayunpaman, maraming Pilipino ang tila natuwa at nagbiro na rin na para bang isang eksena sa pelikula ang nangyari. Sa kabila ng lahat, nananatiling mainit ang pelikula sa bansa o politika sa bansa at ang ganitong uri ng kwento ay patunay na kahit sa gitna ng seryosong issue, hindi nawawala ang kakayahan ng mga Pilipino na tumawa at gawing magaan ang mabibigat na usapin. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video. At kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre mga kaibigan, huwag din pong makalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Impeachment mo daw. Si Father talagang sumasawsaw. Mahilig pala sumawsaw yung mga father. Alright. Mga 7 kaming pare at ibang mga kasama naming lawyers. We believe BB Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Diba, sabi niya, i-impeach daw si BP Sara. Ganito yan Father, tuturuan kita, Father. Yan ba napag-aralan niyo sa seminaryo, Father? Okay, Father, i-explain ko sa iyo, Father, kung ano dapat ang inyong mga pag-uugali. Okay, Father? O, ulitin natin, pakinggan natin ang sinabi ni Father, Mother. Kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. BB Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Alright, isa kang judgmental, Father. Father, bawal yan. Huwag mong tatakalan ang kapwa mo kung ayaw mong matakalan sa ginamit mong pantakal sa kapwa mo. Gusto mo takalan kita? Alam mo, Father, bawal yan. Nakasulat sa Biblia yan, Tanggalin mo muna yung puwing sa iyong muka, sa iyong mata, bago ka magturo sa kapwa mo. Father, isa kang judgmental, Father, Alam mo, kung makikita lang kita, Father, sasabihan kita, oy, Father, judgmental ka. Bakit ka mo, Father? Bakit ko nasabing judgmental ka? Ayaw kong sabihin na yupak ka pari ka kasi, di ba? Kasi, sinasabi na salita ng Diyos, huwag kang mangusga. Dahil hindi ka usgado, hindi ka judge. Napatunayan na bang pumatay siya? Father, napatunayan na bang nagsinungaling siya? Okay? Napatunayan na bang nagnakaw siya? Father? O, dyan nga may mga napatunayan nagnakaw di ba? Nasa Guinness Book of Record pa. Bakit hindi nyo sila pinupuna ngayon? O, sinasamba nyo ba sila ngayon? Tanong lang. Anong pangalan ng pari na to? Paki-check nga kung anong pangalan ng pari na to. Di ba? Isusumbong natin siya kay San Pedro. Oo. Kasi, Father, nagbabasa ka ba ng Biblia o Serex? Ay, Serex. Matagal na yung Serex Ganyan ako katanda. Alam mo, Father, ayaw ko sabihin na
Gusto mo sabihin ko malibog ka? O ayaw mo, di ba? O, kasi hindi ako judgmental. Okay? Gusto mo sabihin ko sa'yo, mapagbalat kayo ka? O, di ba? Ayaw mo yun. O, gusto mo sabihin ko sa'yo, animal ka? O, ayaw mo, di ba? O, di ba? O kaya, huwag mong gaganyanin ang kapwa mo, Father. Huwag mong babalahurahin. Lalong-lalo na yung taong alam ng buong Pilipinas kung gaano katino yan, si VP Sara Duterte. Hindi nga marunong magnakaw, hindi marunong mag-corrupt. Tapos sasabihin mo, thou shall not steal. Sinubukan mo na ba, Father, ipag-pray si VP Sara Duterte bago ka pumunta dyan sa impeachment? Sinubukan mo na bang i-reach out, kausapin si VP Sara? Kung ikaw ay naniniwalang mamamatay siya, sabi mo, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not bear false witness. Ang kasagutan ba ng simbahan, impeachment? Father, alam mo, Father, gusto mo bang sabihin ko sa'yo, Father, sira ulo ka? O ayaw mo, di ba? O, hindi ko sasabihin yun. Pakintanggal sa record in aid of the legislation. Kaya naman, itong father na to, hindi naman lahat ng father, mother, ha? Hindi po lahat. Ang ibig ko sabihin, ilan lang yan, o, pipito yan, o, di ba? O, di ba? Mantakin mo, pare, mga pari kayo, bakit hindi kaligtasan ang inyong ipangaral? Bakit sapat, hindi pa ba sapat yung mga NPA dyan? Hindi pa ba sapat yung mga makabayad black dyan? Nakisaw-saw pa kayo? Di ba? Talaga ba yung mga father mahilig sumausaw? Sino-sino yung mga sinasawsawan mo, Father? Di ba? Alam mo, Father, ang payo ko sa'yo, Father, yung trabaho mo ay yung magligtas ng kaluluwa. Okay? May trabaho yan. Trabaho ng mga politisyan yan eh. Sa bagay, Filipino citizen ka, kailangan mong gawin yan. Kung gusto mong gawin, may karapatan ka, Father. Pero wag mo namang balahurahin yung, sa bagay, anong simbahan ka ba? Anong simbahan ka, Father, ha? O, di ba? O ngayon, Father, ang tanong ba ngayon, yung bang paghahain mo ng impeachment, Father, makakatulong yan sa sambayan ng Pilipino? Makakatulong yan dahil sa tinatawag mong heavenly yung tinatawag mong nangangaral ka para ang mga tao mapunta sa langit. O, tanungin kita, Father, tanungin kita. Sinong tagapagligtas mo? Sino? Hindi mo alam? Oh, si Tambaluslos! Di ba, Father? Kaya, hindi natin masisi yung ibang miyembro ng simbahan kung hindi na sila nagsisimba. Imbis na nandun kayo sa simbahan, inaayos ninyo yung anyong ipapangaral. Ngayon, ginajudge nyo yung isang tao. Hindi pa man napatunayan. Ibig mo ba sabihin, Father, sa tingin mo si Madam Inday Sara, sa tatlong sinabi mo, mamamatay, steal, bear false witness, guilty na siya ganun. Kasi gusto mo siyang i-impeach eh. Di ba, Father? O sige, tuloy natin. 3 impeachment complaints na ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina isinampa na ng isang religious group, non-governmental organization at Union of People's Lawyers in Mindanao ang pinakabagong reklamo sa Vice Presidente. Pagtataksil sa tiwala ng publiko, paglabag sa saligang batas, panunuhol, graft and corruption, at iba pa ang grounds ng impeachment ng grupong ito. Ngayon, ang tanong ko, Father, pari kayo, kailangan kitang respetuhin, ang tanong ko, Father, paano mo nalaman yung mga impeachment complaint mo sa mga tuwadkom? Yung membro po ng mga pari na to, yung membro niya, warning lang, nag-i-impeach yung pari nyo. Di ba? Di ba, ginagaya siguro, mga ka-reaction, pasintabi siguro may mga, yung mga pari na to, mga katoliko ba to o mga liku-liko? Di po ba? Pasensya na po kayo eh. Kasi di ba, sabi niya, thou shall not kill. Tama. Thou shall not bear false witness.
thou shall not steal. O, di ba? O, ba't mo ini-impeach? Napatunayan mo na. Napatunayan mo na. O, judgmental ka, Father. Okay. Buti nga judgmental ka eh. Hindi ka pa mental eh. Di ba? Kaya minsan, mga ka-reaction, nawawala ang respeto ng isang tao sa'yo, ng mga tao sa'yo, sa isang partikular na tao, dahil doon sa kinikilos mo. Di po ba mga ka-reaction? O ngayon, si Father Damaso, 7 padre, ang nag-file ng impeachment. Alam niyo po ba sino yung unang nag-file ng impeachment bago itong mga pari na to? Yung mga komunista, yung mga makabayad black, yung mga taong gustong pabagsakin ang ating gobyerno. Di ba? Oh, ngayon, sino yung lagi nagko-contempt? Yung lagi nagko-contempt, dati po siyang membro ng Alex Bongkayaw Brigades, na yung Alex Bongkayaw Brigades po ay dating membro ng CPP, NPA, NDF, na dating tinawag na mga terorista ng ating lipunan. Di po ba? O ngayon, antakin mo, Father, good news yan sa mga kongregasyon mo. Ang pinagkakabalaan mo ngayon, Father, ay yung Father Mother na gusto mong ipa-impeach yung vice presidente. Di ba, Father? Maganda yan. Tuloy-tuloy mo lang, Father, ha? Kaugnay ito ng isinasagawang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023. Gayun din ang Department of Education nang si VP Duterte pa ang kalihim nito noong nakalipas na taon. The impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines illegally disbursed the confidential funds entrusted by the Republic to her. This is based on the results of the committee hearings done by Congress. O, di ba? Yung kanilang impeachment complaint ay galing yun dun sa committee hearing. Okay? Ngayon, nag-file sila ng impeachment, may oras pa ba sila? Pangalawa, ano ba yan? Palabas lang, Father? Yan ba'y paninirang puri? Ang ginagawa po ng mga yan ay upang sirahan ang mga Duterte publicly, pero alam naman nila na wala namang kapupuntaan ang kanilang ginagawang impeachment complaint. Diba? Anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Trial of publicity ba yan? Paki-correct nga po ako, nakakalimutan ko yung term na yun eh. Trial in publicity or trial of publicity? Or trial from publicity? Nakakalimutan ko yung terminology. Mahina kasi ako sa English. Kaya ako, sinasabi ko naman yung father na yan, hindi lang mahina sa English ang father na yan, mahina pa yung mag-promote ng kaligtasan. O, trial in publicity, tama. O, trial in publicity, ginugol ko pa yan, ha. A trial in publicity, also known as media presentation, is when a criminal suspect is presented to the public or press before formal charges are filed. This can lead to situation where the trial is effectively held in the newspaper rather than in the courtroom. Ganun ang ginagawa nyo eh. Trial in publicity eh. Di ba? Ino nyo sa korte. Pero yung ginagawa nila, base daw doon sa resulta, doon sa tuwadcom hearing. Ibig sabihin, hearsay yan. Yung ginamit nilang mga doon, Father, sabihin ko sa'yo ha, yung ginamit nilang mga witnesses doon, tsaka mga resource person, katulad ni Mark Taguba, Jimmy Guban, si Asierto, si Motobato, si Las Cañas, si Trililing, si Madam Saba, at marami pang iba na mga convicted. Sila po, Father, mga convicted, mga kriminal. Siyempre, halimbawa ikaw, Father, nandun ka sa impyerno, sasabihin sa'yo ni Satanas, magsinungaling ka, sabihin mo daw na ganyan-ganyan, palalayain kita sa impyerno. Siyempre, kahit ikaw, Father, magsisinungaling ka, kahit alam mong hindi totoo, nalalaya ka.
O, aasa ka lang, Father, aasa ka. O di ba, Father, tuloy-tuloy mo yan, Father. Maganda sa kalusugan yan. Gaganda ang yung spiritual health. Yung spiritual life mo, gaganda dyan. Ang tawag dyan, prejudge. Tama po ba yun? Huwag na akong mag-English. Ang tawag dyan, inatulan mo na si Madam Inday Sara ng kahit wala pang napapatunayan na totoo. Ha? Magaling no? Mga pari ngayon nakikisaw-saw. Father, balita ko, mahilig tayo sa crossing Di ba yung crossing? Crossing. Di ba? This is based on the fact that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. Endorso ang impeachment complaint ni House Assistant Minority Leader Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado at House Deputy Minority Leader Ambis OWA Party List Representative Lex Anthony Cris Colada. What makes this complaint different from the two already filed impeachment complaints is that these priests, these lawyers believe that with what transpired and with what the public saw, Huwag na po natin patapusin yung lawyer na yan. No? Huwag na natin patapusin kasi wala namang saysay ang sasabihin yan. Ang tawag dyan, trial in publicity. Wala pong saysay ang ginagawa nila. Ang mahirap dyan, lalo pang bumabango, lalo pang minamahal, lalo pang sumisikat si VP Sara Duterte dahil sa mga katarantaduang ginagawa at sumali-sali pa yung mga pari. Hindi naman natin, siyempre, sabi-sabihin ba natin, Father, tarantado ka ba? Hindi naman pwede yun dahil pari yan kahit papano, igalang mo yan. Di ba nakasulat yan? Igalang mo ang mga pari kahit tarantado. Ganun yan. Punta naman tayo kay Jesse Andres. Balita ko si Jesse Andres, mga ka-reaction, balita ko si Jesse Andres, gusto na naman niya ma-shut up. Alright, okay. Tuloy. This will be a very extensive case build-up effort. Lahat po ng mga testigo na humarap sa Quadcom maaari pong isabpi na rin muli ng NBI at kumuha sila ng affidavits, formal affidavits para po mas maayos yung statement dahil hindi naman po mabuti na yung transcript lang ang ating isa-cite dun sa committee hearings. Ay, transcript lang. Bakit nilalang mo yung transcript? Ulitin po natin ang sinabi ni Jesse Andres. Okay? Pasukin mo nga Jesse Andres ng isang beses para hindi ka ma-shut up. Alright, pasukin mo. This will be a very extensive case build-up effort. Lahat po ng mga testigo na humarap sa Quadcom maaari pong isabpi na rin muli ng NBI at kumuha sila ng affidavits, formal affidavits para po mas maayos yung statement dahil hindi naman po mabuti na yung transcript lang ang ating isa-cite dun sa committee hearings. Nagsisimula na ang case build-up ng Department of Justice sa... So ibig sabihin po, yung ginawa ng committee hearing, kung hindi sapat yun upang ihabla ang mga taong inimbestigahan doon, ibig sabihin, yung ginawa ng Tuwadcom ay walang laman. Ganyan ba ang gusto mong implicate? Ganyan ba ang pagpapaliwanag mo, Jesse Andres? Doon sa transcript ay hindi sapat. Ngayon gusto mong ipatawag muli lahat ng mga personalidad na nabanggit doon sa committee hearing. Ipapatawag mo uli si President Duterte, si VP Sara, si Bato de la Rosa, dahil eleksyon si Bato de la Rosa at si Bongo, babanatan ninyo ng trial in publicity para matalo sila sa pagkasenador. Asa pa kayo? Asa kayong matatalo yung dalawang yon? Hindi pwedeng matatalo yung dalawang yon kasi pag natalo ang dalawang yon, ibig sabihin nagkaroon na naman Smartmatic automatic. Malupit din tong si Jesse Andres, Pinapahiya niya, oy, Barbers, alika rito. Pinapahiya ka ni Jesse Andres. Sabi daw niya, yung committee report daw, yung sa committee hearing, hindi sapat para gawing basihan ng DOJ
para sampahan ng kaso itong mga kinuha yung mga ulaga. Di po ba mga kareaksyon? Tuloy. Pakikipagtulungan ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at iba pang law enforcement agency kaugnay sa umano'y mga krimen na nangyari sa ilalim ng anti-illegal drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Hermogenes Andres, maraming makukuhang ebidensya sa mga isinagawang pagdinig ng House Quadruple Committee. So pag pinagsama-sama po natin yan, magkakaroon tayo ng evaluation at we will have a follow-up investigation and additional subpoenas to be issued to witnesses so that we will complete the necessary evidence to determine whether this crime of IHL, International Humanitarian Law, or crimes against humanity was really committed. Diba? Genocide daw, crimes against humanity. Oh, yun. Bakit hindi terrorism? Papatawag nga si Ombudsman Martires. Bumaba na naman si Jesse Andres Pakitawag mo. Pakisabi mo, bumaba na si Jesse Andres. Si Jesse Andres tinatawag nilang attack dog ba? Hindi yata natin nakikita si Justice Secretary Boying Remula, ha? Sana nasa mabuti siyang kalagayan, ha? Secretary of Justice Boying. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Hindi po kayo nasa masamang kalagayan, ha? Nasa mabuting kalagayan. Sana mabuhay po kayo ng mahabang panahon, ha? Sana mabuhay po kayo ng 1,000 taon. Hindi, dapat talaga kasi DOJ Secretary yan. Dapat nang mabuhay ng mahaba yan. Importante yan, DOJ Secretary. Tiniyak naman ng DOJ na ang isasampa nilang kaso ay nakabase sa mga ebidensya at walang harassment case na mangyayari. If the evidence warrants, we will proceed with the filing of cases through the National Prosecution Service. But we assure everyone, kami po ay nakakasiguro na hindi po kami magfa-file ng any harassment case. But when the evidence warrants, pag meron po tayong sapat na ebidensya, we will hold people accountable. Ayon sa DOJ, patuloy na kumakalap ng ebidensya ang binuong task force on extrajudicial. Bakit patuloy na kumakalap ng ebidensya, Jesse Andres? Hindi pa ba sapat yung mga ebidensyang ginawa ng mga tuwadkom? Huwag niyo namang ipahiya yung tuwadkom, Jesse Andres. Ang dami nilang hearing. Ilan ba yan? 12? 20 hearing? Hindi ko na matandaan eh. Sa dami nilang hearing, sa dami nilang kinontempt, sa dami nilang pinahiya, sa dami nilang pinahiyak, sa dami nilang pinarusahan dyan, pinagsisigawan si Paduano. Wala pa sa isa yung transcript. Tanungin mo si Barbers, pwede raw kasuhan si Pangulong Duterte ng genocide. Oy, Barbers, di ba wala ka namang kinalaman doon sa drug bus sa Surigao? Tsaka yung kapatid mo wala namang kinalaman, di ba? Tsaka yung sasakyan, di ba wala naman yun? Oo, wala po silang kinalaman. Malinis po ang mga Barbers. O tanungin ko lang si Barbers, puntahan mo nga si Jesse Andres, ipaliwanag mo kay Jesse Andres na yung transcript ng committee report dyan sa may tuwadkom ay sapat na yan at sobra pa. Sobra pa yan, tinatamaan ko itong mic ko. Okay? Killings at kasama nga rito ang bagong committee report ng Quadcom. Dahil dito po sa Quadcom hearings ay marami pong mga importante at mahalagang impormasyon. Sabi niya, maraming importante at mahalagang impormasyon. Isa lang pong kahulugan nun. Importante at mahalaga. O, di ba? Kaya nasya-shut up ka eh. O, gusto mo ako mag-shut up sa'yo, Jesse Andres? Oh, you shut up! Jesse Andres, ayusin mo. O wag mong ipahiya yung tuwadkom boy. At ebidensya at mismong pag-amin na posibleng pagsimulan ng mas malalim pang pagsusuri at pagkalap ng ebidensya. Tinitignan din ng DOJ kung kasama sa ipatatawag ng NBI si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
We will look into that possibility. But as of now, there are already admissions on record made by the former president. Alam mo, Jesse Andres, yung mga patutsada niya sa publiko ay gas-gas na yan sa mga makabayad black. Ngayon, kung sasama ka pa sa mga ganyang patutsada, Jesse Andres, ay baka pagtawanan ka na ng taong bayan sa ginagawa mo. Mabuti pa, wala nang satsat. I-file ang kaso. Sabi nga ng Pangulong Duterte, go ahead and file the case. Alright, Jesse Andres, tuloy. And that is evidence that is admissible because these are all under oath and in a public proceeding. Samantala, mariin namang kinondena ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang rekomendasyon ng Quadcom ng pagsasampa ng crimes against humanity laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang personalidad. Sa isang pahayag, sinabi ng PDP Laban na malinaw na politically motivated at walang malinaw na batayan ang ginawang hakbang ng House Quadcom. Anila, ito ay dahil nanggaling lamang sa mga resource person na under pressure ang nakalap nilang mga testimonya dahil sa takot na makontempt ang mga ito. Wala rin umanong due process at strong anti-Duterte bias ang isinagawang pagdinig patungkol sa anti-drug campaign. Samantala, ipinauubayan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOJ kung ano ang gagawin sa rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang kaalyado nito. Benedict Samson, Di ba? Ang sabi ni Bobong Marcos, pinapaubayan na daw niya sa DOJ. Bobong Marcos, ha? Alam mo, Bobong Marcos, kung nasaktan ka sa sinabi ni Pangulong Duterte na isa kang durugista, isa kang bangag, isa kang gumagamit ng pulburon para ipahiya mo ang Pangulong Duterte, Bobong Marcos, magpa-follicle test ka, boy. Di ba? Ngayon, pag nagpa-follicle test ka, di butata lahat na kami, lahat na nagsasabing durugista ka. Di ba? Ganun lang yan, Bobong Marcos. Kaya naman, sa iyong hindi pagpapa-follicle test, sa iyong hindi pagpapa-drug test, Bobong Marcos, kaya patuloy ang pagsasabi ng taong bayan na ikaw ay isang adik. O di ba? O. Na hindi naman ako naniniwalang adik ka. Naniniwala ako, nagparehab ka na ba? Nagparehab ka? O hindi pa? O. Naniniwala ako, hindi ka naman dumudurog. Pero for the sake of argument, sabi nga, English yun. Tumama din ang English ko kahit papano. For the sake of argument, Bobong Marcos, magpa-follicle test ka, boy! Di ba? Ngayon, kapag nagpa-follicle test ka na at napatunayan natin hindi ka drug addict, di malinis na ang aming kalooban at isip. Malinis, hindi. Panatag na ang aming kalooban at ang aming isip na meron kaming presidente na nasa tamang katinuan. Pero kung sa patuloy mong pag-iwas, Bobong Marcos, sa patuloy mong pag-iwas at sinasabi mo ngayon, pinapaubaya mo na ang nangyaring investigasyon sa Quadcom, ipinapaubaya mo na sa DOJ, na nung pang panahon ni Pinoy ay gusto ng kasuhan si Pangulong Duterte. Ngayon, si Pangulong Duterte sabi niya, mamamatay na lang ako, wala pa kayong kasong sinasampa sa akin. Puro lang kayo kuda ng kuda. O, Jesse Andres, file the case. Jesse Andres, sabi ng Pangulong Duterte, file the case. Go ahead and file the case and you shut up. Di po ba mga kareaksyon? Anyway, mga kareaksyon, babanatan natin yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa sa susunod na video. Naubusan tayo ng oras dahil dito sa pare. Itong nasa, yan pare na yan ang lawyer na